LTFRB. Pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago, na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors. Bakit po hindi nila alam itong board resolution na to? Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga. Kasi Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual. Consolidate na at pabor sa consolidation sa modernization program para mahin natin both sides. Pero nauna si Mr. Foro, nagtaas ng kamay Mr. Foro. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Foro ay lead convener to PUV Pace Out Coalition Western Visayas. Sir. Yes po. Para po mabigyan ng accurate at thorough na mukha yung kalagayan ng PUVMP po sa ngayon, yung Western Visayas po, particular yung Iloilo City at Iloilo Province, isa po sa mga naunang nag-implement ng PUVMP. Ito din po ang pinangangalandakan ng LTFRB na yung Western Visayas po ang may pinakamaraming imported minibus. Ayaw ko pong tawagin na modern po yun, Mr. Chair, dahil sinasang-ayunan ko po yung sinabi mo na hindi po ito modern. Ito po ay surplus imported minibus. Para po mabigyan ng mukha yung PUVMP kalagayan sa ngayon, ganito po yung nangyayari ngayon, particular sa Iloilo City. Ang Iloilo City po ay may pinakamaraming malalaking kooperatiba at may LPTRP na rin sa ngayon. Okay. Ganito po ang nangyayari. Sa ngayon po ay hindi po kaya na nabigyan ng dividendo ng mga kooperatiba yung na-drop ng mga miyembro nila nakasapi ng kooperatiba dahil nalulugi na. Ito po ay sinang-ayunan sa isang media interview mismo ng Provincial Cooperative Development Officer ng Iloilo Province na sinasabi niya, hindi lang ito simpleng problema ng korupsyon, hindi lang ito simpleng problema ng hindi pagpapakita ng financial statement. Sabi ng mismo doon sa panayam sa Cooperative Development Officer, ito ang problema talaga ay ang buong sistema ng PUVMP. Sa totoo lang po, Mr. Chair, kahapon po ay nagwelga ang buong driver ng isang kooperatiba at naririnig ko rin po na feedback na marami pang sasama. Actually, ba't silang nagwelga, Mr. Foro? Hindi po dumarating ang kanilang sahod. Late po. Hindi pa po natin pinag-uusapan kung tama yung pasahod at hindi pa po natin napag-uusapan kung nabibigyan sila ng benepisyo. Dahil po tumatanggap sila ng 700 a day bilang sahod, sabihin natin above minimum, 480 lang yung minimum sa Western Visayas. Pero sa totoo lang po may quota po yun, Mr. Chair, na pag hindi ka nakarating sa 5,000 gross income a day, tatanggapin mo lamang ay 500 pesos. At ang trabaho po nila ay hindi 8 oras. Minimum po na oras ay 12 hanggang 14 oras. Kung susundin po natin yung minimum, mahigit po 900 sana yon plus overtime. Wala pong holiday pay, wala pong SSS, wala pong PhilHealth. Pati po yung 13-month pay nila nung nagdaang taon ay hindi binigay. Actually, yung binibigay na 13-month pay ay hindi galing sa income ng kooperatiba, galing po sa ayuda ng gobyerno na ginagawa ng kooperatiba na pinamimigay bilang share sana ng driver at conductor, sinasabi nila pang 13-month pay nyo. Dinadaya po yung gobyerno at yung driver. Ang sagot lang po nung pinatawag sa DOLE, lumabas po ito sa media, naging headline po. Mula nagdaang taon pa, at nung Abril at kahapon muli na namang pumutok. Ang sagot po ng mga kooperatiba, wala silang pambayad. Pati po yung panggasolina o pangkrudo, dati po full tank, ngayon tingi-tingi na. Tagdadalawang ikot na lang at kailangan na naman silang magkarga na gas. May mga pangyayari po na hindi minsan nakakaalis ng terminal kasi naubusan na ng pangkrudo dahil wala nang pangkrudo, pambayad sa krudo yung kooperatiba.
Ibig sabihin, paano pa ba mapapasiguro na walang maiiwan na operator sa POVMP kung mismo ang driver at konduktor ay hindi nga napapasahuran, Mr. Chair. Ibig sabihin po, patuto lamang po ito ng kalagayan ng mga kooperatiba sa ngayon sa ilalim ng POVMP ay pabagsak na. Okay. So dito, maliwanag na naman sa akin, Mr. Guadis, na yung may mga problema talaga sa kooperatiba. So, sino mag-regulate kapag halimbawa nagkaroon ng kapalpakan sa kooperatiba, nagkaroon ng korupsyon, nagkaroon ng hindi maganda pamamalakad sa leadership ng kooperatiba? How would you handle that? Your Honor, I may be allowed to speak po. Go ahead po. Yeah. You said- So, i-address ko po muna yung concern na na-raise ni Mr. Elmer. Kasi a little history lang po, galing din po ako sa pagiging union leader. No? 30 years po ako sa union. At nung narinig ko po yung kinikwento ni Elmer, it's like comparing also to some of our unions na may mga ganong klaseng problema rin po. May mga union tayo nagwewelga sa mga ibang kumpanya. May mga ibang kumpanya na hindi nakakabigay ng tamang sweldo. So, those are legit and parang concerns na kailangan ayusin. Gaya rin dito sa modernization sa mga kooperatiba, meron din talagang iilan na masasabi kong talagang nangyayari yun. We cannot deny that. Kaya po nandito yung ating Office of Transportation Cooperatives at saka yung kasamaan po natin sa CDA. Doon po dinadaan ang proseso ng problema ng mga kooperatiba. So number one po yun, may proseso po tayo. So it is good that we discuss it because tama, kailangan talaga malaman ng ating Senado, pati Kongreso rin po yung mga ganong concern. Pero siguro po, to be fair to all of the cooperatives nationwide, there is a process and there is a process that's working. Aaminin ko, may mga times na mababagal. Kaya nga talaga napagsasabihan kami dito sa Senado, sa Kongreso, and really OTC and CDA should really do overtime dahil talagang legit yung concern. Pero siguro, ang kailangan ko lang to end itong topic na to, marami po tayong kooperatiba ditong successful, maayos ang pagpatakbo. Hindi namin pwede takpan ang nangyari sa Iloilo at Bacolod. Kailangan po nating marinig yun. Pero to be fair to them, nandyan po yung majority na sumama po sa modernization and they are telling a very different story. Your Honor, 3 minuto lang po no, to address. We acknowledge yung concern nyo po tungkol sa information dissemination. When I entered OTC po, chairman ako last year, kita ko po yung pagkukulang talaga ng information. Kaya po siguro napansin ng mga kooperatiba, nag-ikot ako personally sa buong Pilipinas because kulang nga sa information dissemination. And to be fair and with all facts, from 60% po nung early 2023, umabot po tayo ng 72% when we presented it to the President. Naging successful po yung pag-iikot namin with the reality sa sinabi ni Senator Tulfo, kulang talaga sa information. But you asked Senator po yung extension na deadline. If maaari po, sagutin ko na rin po yun. The President extended the deadline last year to December 30 dahil kita niya na kailangan maraming ayusin and he was new. And it is fair for the President to give that to a sector that is clamoring for many concerns. Kaya in-extend ng Pangulo to December 30. When we reported to the President po noong December 12 na ito'y umabot na ng 70%, siya mismo ang nag-decide, hindi na natin extend. And we said, wala nang extension yung December 30. Nung nangyari po yung extension ng December 30, after a few weeks, nag-report po yung ating secretary. Si Secretary Bautista, dumiretso po siya sa Pangulo at sinabi niya, Mr. President, may mga gusto pang humabol. Even though deadline was firm, pinagbigyan po ng Pangulo to April 30 yung extension because isa lang ang utos niya sa ating secretary. Wala akong gustong maiwan na nasa labas na gustong sumama dahil lang sa deadline. That's why it was extended to April 30. At yung mga kasama natin ditong kooperatiba, marami po dyan nagalit sa amin dahil ayaw na nga nila ni-extend because it's true. They feel that tama na yung December 30. But because of the pakiusap, April 30.
Nung dumaan po yung April 30, if you notice, wala na pong announcement ang Pangulo, wala na pong announcement ang si Secretary Bautista because we in DOTR and LTFRB reported to the Secretary, Mr. Secretary, wala na pong nasa labas na gustong pumasok, and I can personally say that. Alam mo, Mr. Ortega, let me interrupt you. Kasi palagi mong binanggit, I think twice mo binanggit, na it was the President who made the decision sa extension, etc. Pero si Presidente, yung information niyang kinukuha para makapag-decide, galing din sa inyo eh. Kung anong kasi i-feed yung information sa kanya, yun yung ipoprocess niya and then doon siya gagawa ng decision. So kapag nagbigay ka ng palpak na informasyon sa kanya, magiging hindi maganda yung kanya maging desisyon. So it's all up to you. So give him the right information para mabigyan siya ng magandang guidance. Yun lang po yun eh. Tama po kayo, Senator. It's really So parang pinapalabas niyo si Presidente, excuse me, si Presidente ang nagbigay ng desisyon dahil meron siyang nakita na ito yung problema sa ground and he wants to solve this problem and then he came up with a decision. Pero that decision nagbunga dahil sa mga binigay niyong impormasyon. Give him the right information para makapagbigay siya ng tamang desisyon. Tama? Tama po kayo, Senator Tulfo. It is really a challenge on the part of DOTR at saka sa LTFRB to really give the fair and honest information because the President will make a very hard decision. And with all humility po, naisabi namin po sa DOTR at LTFRB ang totoong impormasyong nakikita namin at na-relay naman po namin sa Pangulo. Okay. Kaya pa nag-raise na si Mr. Mar. Anong pangalan niyo ulit, sir? Good morning po, Mr. Chair. Mar Balbuena po ulit ng Manibela. Siguro, sagutin ko lang po muna ulit yun ng very short lang. Kaya po sila humahabol na makapag-consolidate kasi nga po iniipit na, Mr. Chair, hindi na makarehistro, hindi na po makakabiyahe, kaya po naghahabol doon sa mga deadline na yon. Kaya po in-extend dito ng in-extend, Mr. Chair. Katulad po nitong Board Resolution 2024-053. Bakit po ito inilabas? Sinasabi nila nasa website daw ng LTFRB, pero bakit nung na-discover namin ito 3 weeks ago, na-discover ko po mismo, pinuntahan po namin yung mga regional directors. Bakit po hindi nila alam itong board resolution na to? At hindi po nila alam kung ano ang nilalaman nito, Mr. Chair. Pasintabi po doon sa mga regional director at mga legal nila. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan po ba ito o mga tanga talaga o sinisindikato po nila yung paglalabas nito. Kasi, Mr. Chair, merong mga kooperatiba na lumalapit itong mga chairman doon sa mga individual na operators para makapagparehistro ka, kailangan mo daw magbigay ng 50,000 pesos at ang sinasabi, para mabigyan ka ng confirmation, 30,000 dito. Ang sa LTFRB, 20,000 doon sa kooperatiba. Mr. Chair, dadalhin po namin sa mga susunod na pagdinig itong mga taon na to. Itong mga miyembro po namin na ito. Katunayan, itong board resolution na ito, napalpak po yung consolidation. Bakit po naglabas pa ng 2,500 na ruta na pwede pong makarehistro at makapagbiyahe na hindi alam ng mga regional directors po na ito, Mr. Chair? Ibig sabihin, Mr. Chair, kulang na kulang yung masasakyan ng taong bayan. Hindi dahil kokonti lamang yung mga nag-consolidate, Mr. Chair. Ibig sabihin, yung mga lugar na sinasabi nila konti lang ang nag-consolidate, maling-mali po ito, Mr. Chair. Sa Pangasinan, 19 municipalities na miyembro po ng Manibela. Lahat po yon nag-consolidate, Mr. Chair. Pero hindi po sila na-awardan ng kahit na isang ruta at ang inawardan nito yung mga hindi naman kasali doon sa transport. May bidding pa ito, Mr. Chair, na 5 million pesos. Kung wala kang pera, itong mga pobreng drivers at operators na to, hindi na pala makakasali. Wala pong katiyakan pala kahit nag-consolidate ka na sa'yo din mapupunta itong mga ruta po na ito, Mr. Chair. Katunayan nga po, Mr. Chair, nandito lang sa harapan natin, yung mga modernized units na hindi kumita o hindi daw kumita doon sa kanilang ruta, inilipat po, isipin nyo, dito sa Nagtahan, Mr. Chair, napakaraming jeepney na miyembro po namin. Pero nilagyan po ito ng mga modernized na galing po ng Cubao Divisoria, galing po ng San Fernando. Ibig sabihin po pala kapag nag-modernize kami, Mr. Chair, kahit saan mo dalhin itong modern na unit mo na to, kapag nalugi sa ruta na to, pwede mong dalhin sa iba-ibang ruta. Mr. Chair, kami, tinatawag kaming kolorum. Itong mga modernized na to, baka wala pang PA ito, baka special permit. Kami ang pinag-iinitan, Mr. Chair. Kami ang hinuhuli. Kami ang araw-araw tinatakot, Mr. Chair. Pero sila yung totoong kolorum, Mr. Chair.
Pwede palang ilipat itong mga modernized unit na to doon sa mga ruta at babuyin. Binaboy nila ang public transport, binaboy yung mga ruta. Sila mismo ang bumaboy nito, Mr. Chair. Hindi natin alam kung sino pa yung mga kasabwat nitong mga sindikato na to. Actually, Mr. Chair, yung mga sasakyan na to, andyan si Mr. Biyahe. Itong mga sasakyan na to, galing Cubao Divisoria, nasa Nagtahan. Galing po ng San Fernando, Pampanga, nasa Nagtahan. Ano po ang papaliwanag natin dito? Tapos kaming mga traditional jeepney, tatanggalan nyo kami ng hanap buhay. Andi dito yung mga nag-modernize, Mr. Chair. Utang ina, kaya pala, gigil na gigil, Mr. Chair. I'm sorry. Pardon my word, Mr. Chair. Okay. Mahigit 400,000 pala ang komisyon, Mr. Chair, ng isang modernized unit. At yan ay napatunayan doon sa pagdinig sa Kongreso, Mr. Chair. Thank you, Mr. Mar. Gusto ko rin marinig yung para maging fair din tayo rito, doon sa mga nag-consolidate, pabor sa modernization, si Mr. Ed Cumia. Tama? Mr. Cumia, meron kayong reaction sa mga napag-usapan na dito kanina? Good morning, Mr. Chair. Good morning, Senator Ejercito. Sa mga government agencies na nandito, sa mga kasama ko sa transport sector, cooperative and corporations, good morning sa ating lahat. With all due respect, dun sa aking mga kasama po dito, iba't iba kami ng mga grupo. Pero isa lang po ang aming layunin lahat, ang mabuhay ang aming pamilya, mabuhay lahat ang aming magkaroon ng maayos na kabuhayan. Bagaman hindi kami nakakalihis paminsan-minsan ang direksyon na aming tinatahak. I for one ay complainant sa PUBMP noong nag-start. Hindi nga ako pinapansin ng CDA noon kasi mareklamo po akong tao. But I insist, I need an explanation. Again, inaral ko po yung programa. Maganda ang layunin ng programa. Maganda ang intensyon ng programa ng PUBMP para sa sektor. Pero po yung appreciation, doon po nagkakaroon ng pagkakaiba. Yung pag-appreciate natin ng sustansya ng programa, hindi lahat natatanggap. Kasi nga po, I acknowledge, Mr. Chair, yung pong inyong binanggit kanina, napakahalaga po nun, nasabi ko nung nakaraan. Yung pong pag-explain yung information dissemination is very, very important para maunawaan ng bawat isa. Ay 100% po ako sa inyo dyan. Kaya nga po ang Tindig Calabarzon together with the NFTC and Arangkada NCR, mula po nung magkaroon po tayo ng first hearing, kami po ay nag-usap na magkakaroon kami ng programa na kung saan ilulunsad namin, hindi po kami humingi pa ng tulong sa government, pero sana may pondo pala, baka mabigyan po kami. Ipapakita po namin yung ganda ng programa, ipapakita po namin sa mga co-op na nagtagumpay, na nagkaroon ng magandang epekto para sa kanila, para po mas maunawaan ng lahat. Again, ang CDA po, ngayon lang lumilitaw. Siguro po sana matulungan din ninyo sa CDA. Ang OTC nandiyan din. Sana magkaisa, magkaintindihan. Ako po, bilang sa Tindig Calabarzon po, kasama po ang kooperatiba, kasama ang corporation. Nasaan ang corporation? Kaya ko po ginawa yung namin na pinagsama po namin sa isang samahan yung corporation. Kasi bakit po? Doon po sa capacity building, hindi po kasama ang corporation doon. Dahil po sila ay under na Securities and Exchange Commission, kung saan wala namang bahagi ang SEC upon registration, kung paano sila matuturuan, ma-educate, kung paano pagagandahin ang takbo ng kanilang negosyo, financial aspect, governance, at marami pang ibang bagay. Kaya po kami, OTC, bakit ba hindi natin baguhin? Baka po, Mr. Senator, sa tulong po ninyo, makapag-craft po tayo ng batas to amend ang batas ng OTC, gawin siyang authority to include the corporations para kapag may pa-seminar sila, hindi excluded ang corporation. Pero sa kaalaman, hindi sila kasama. Sayang po yung yun po yung nakikita kong butas, pero hindi ibig sabihin nun may mali. Kasi kahit ang buong sistema ng gobyerno, maraming mali. Pero dapat ba natin i-collapse ang gobyerno? No. We have to shield yung mga butas na mga may mali sa programa. That's the same way with this program.